Alright, good morning po. And good morning. Good morning naman po, good morning. Alright, good morning po sa bawat isa. Pahina po yung ating echo at masyadong gumaganda ang aking boses po. Ayan. Alright, thank you. Ayan, so praise God for this day na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon, and we praise God for this wonderful day. Parang medyo malamig, no? Parang medyo malamig, parang February pa rin yata. So we praise God din po sa araw po na ito na tayo po muli ay pinagtagpo ng ating Panginoon. Ayan, so this month ay patuloy po natin na pinag-aaralan ng patungkol po sa abiding. So nakafocus po tayo dito sa Book of John chapter 15, ay dyan po tayo nakafocus, and I hope and I pray, sabi ko nga po, ay basa-basahin nyo na rin po yung John 15. Ayan, John 15, dahil kumbaga doon sa pagbabasa natin, and then pag tayo po ay nag-aral po ng sama-sama, and then ito yung, kung kayo po ay nagbabasa, maglagay po kayo ng mga questions sa mga binabasa nyo. Okay? Maglagay po kayo ng questions sa mga binabasa nyo, and then later on, ay masasagot natin yan sa pag-aaral din po natin. Or sa iba pang mga chapters, or nasagot na pala doon sa mga previous chapters naman po. So, I hope po and I pray po na nawa ay patuloy po natin na pag-aralan ang kahalagahan ng abiding. Just to share about the context again, dito po sa John 15 na ito, this is the last discourse po ng ating Panginoon Kristo, kasama niya ang kanyang mga disipulo. 'Di ba? Doon sa upper room. 'Di ba? Before siya ay hulihin at i-crucified. And then ito yung kumbaga parang ito yung sinabi niya sa kanyang mga disipulo. Na ito ay sinabi po ng ating Panginoon, at ang dinidiin po dito sa 15 po na ito, sa John 15 na ito, is not to kumbaga parang sabi nila, you do hard doon sa follow mo sa ating Panginoon Kristo, pero hindi po yung tinutukoy ng ating Panginoon. Ang ini-encourage niya sa bawat mga mananampalataya is that not to do hard, but to do, kumbaga, abide. Diba? Mag-abide ka, manatili ka sa Kanya. Yung connection mo sa ating Panginoong Heso Kristo. Diba? Sa ating Panginoong Heso Kristo. And then the first, second, kumbaga yung dalawang last Sunday po natin, napag-aralan nga po natin yung first Sunday po is, yung first Sunday po is abiding life start at the vine. Di ba? Na kumbaga pag tayo po ay connected doon sa vine ng ating Panginoon Kristo, sinabi niya, He is the true vine. Di ba? Na yung katanungan nga po doon, na sinabi ko nga po, yung binabasa ko nga po ito, but sinabi ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga disipulo na that He is the true vine is because the Old Testament, sinabi po doon sa Old Testament na yung Israel is that the God's vineyard. Kaso nag-failed yung Israel. That's why the Lord Jesus Christ fulfilled it. And He said, I am the true vine. And doon po sa vine na yon, makikita po natin doon, siya yung source ng buhay. Kaya nga doon sa kaligtasan natin, doon sa journey natin sa Kanya, yung pagkakonnect natin sa Kanya, tayo po ay binuhay niya. We are spiritually dead. Diba? We are spiritually dead because of Christ. Diba? We are alive. That's why, that is the connection about, sa sinasabi ng ating Panginoon about sa mga disipulo, that He is life. Because He is the true vine. And because of He is the true vine, He is the source of life. Amen? And He is the source of life. Kaya life starts at the vine. Amen? Doon sa pinag-aralan po natin, yung first po natin. And the second, last week lang po, ang napag-aralan naman po natin, abiding, remain, to bear. Diba? Saan po? Sa John 15:4
to 5, na dito po nakafocus po dito is what? Yun nga po, abiding. Remain in Christ. At doon sa pag-abide natin sa ating Panginoon Kristo, doon sa pag-remain natin sa ating Panginoon, sa connection natin sa Kanya, yung pakikiyunion natin sa Kanya, yung fruit, hindi nanggaling sa atin, hindi nag-produce po sa atin, kundi nanggaling pa rin sa vine. Kaya nilinaw po natin yung fruit po natin, yung fruit na pinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon, yung fruit na napuproduce is not doon sa branches, kundi doon po sa vine. Kasi many of us o mga kapatiran po natin o sa mga ibang mga kapatiran din po natin, they are, kumbaga, may sarili silang definition about the fruit. Kaya kadalasan, pag minsan, nakakatanong tayo ng mga kapwa, mga mananampalataya natin, ang laging tinatanong, ilan kayo dyan? Tama? That is the common question. Pero the main point na sinasabi niya, mabunga ba kayo dyan? Kaya nagkakaroon ng own definition of fruit. But the Lord Jesus Christ teaches His disciples na yung fruit, yung pagbabago nila is not about the quantity, but the Christ life. Paano sila binabago at ginagamit ng Panginoon. Kaya nga, ni word study po natin yung fruit. Kaya pala fruit lang, singular lang, is because there is one definition about fruit. That is Christ's character. Amen? Kaya nga doon sa fruit of the Spirit, di ba? Nandun yung love, meron doon yung love, peace, joy, and many more. Sa pag-abide pala natin sa ating Panginoon, the fruit of the Spirit, ipuproduce niya, yung vine, ipuproduce niya yung fruit of the Spirit. Yung mismong character ng ating Panginoon. Meron ka bang love? Meron ka bang peace? Meron ka bang joy? Kaya nga pag ititingnan natin, i-evaluate natin yung sarili natin doon sa fruit of the Spirit, saan doon kailangan natin mag-work out personally. Amen? That we will say that we are connected to Christ. That we are connected to Christ. Kaya nga sabi doon in verse 5 is that it's not our own fruit. Sabi niya, apart from me, you can do nothing. So it's not our own fruit, but Christ's fruit. The true vine. Alright? The true vine. And ngayon, ang pag-aaralan naman natin is prone to flourish. Sometimes na may misinterpret po yung about sa pruning. Naka-focus doon saan? Yung prone is all about destruction. Is all about negative. But you know, dito sa pag-aaral natin, dito sa sinabi ng ating Panginoon, illustrate niya about dun sa vine and the branches, is because yung culture nila, is because yung kinalakihan ng mga disipulo na ito, is what? Diba? Yung parang yung agriculture nila, isa sa mga agriculture nila is yung vineyard. Tama? Kaya yun yung in-illustrate niya. At ito yung ginamit niya para maunawaan ng mga disipulo niya, ganito yung relasyon natin sa Kanya.
But this is not the distraction, but this is what? Preparation. Yeah, sometimes, minsan na may misinterpret po to. Kaya bear with me na sa pag-aaral natin dito sa verses na ito ay nawa ay maunawaan po natin. Maintindihan po natin. Kasi sometimes naririnig ko ganito yung ginagamit nila. Pero sa ibang mga grupo, sa mga preachers din, minsan ito yung naging interpretation, but we challenge ourselves na maging consistent doon sa context. Maging consistent doon sa ginamit ng ating Panginoon na illustration at sa pagiging agriculture. Alright? So, bear with me dito sa mensahe na pag-aaralan po natin. And I entitle this, Abiding Prone to Flourish. Di ba? Lahat tayo gusto natin mag-flourish. Amen? Gusto natin mag-flourish. Gusto natin na tayo po ay gamitin ng ating Panginoon as we abide in Him, ay tayo ay mag-flourish, na tayo po ay maging kagamit-gamit, maging magandang halimbawa sa ating Panginoon. In every aspect in our life. Individually. At yung fruit na napag-aralan natin, hindi doon sa achievement, hindi doon sa quantity. Ang pinag-aralan natin dito is about Christ-likeness. Na tayo ay nag-abide sa Kanya, na tayo po ay sumusunod sa Kanya, na tayo po ay connected sa Kanya. Ito dapat yung makita sa buhay ng isang mananampalataya. Di ba? Nanawa bilang follower ng ating Panginoon Kristo, let us pray to God, let us examine ourselves, are we truly connected in Him? And if we are connected in Him, I hope and I pray that Christ-like reflects on our life. Amen? Kaya, mayroon tayong tatlo na mapag-aaralan po natin dito. Na mababasa po natin sa John 15:2, balik tanaw natin yung 2 kasi hindi ko po diniin nung unang Sunday yan dahil dito natin siya ididiin. Alright? And then, yung verse 6. Okay? Sabi po dito, the Lord said in the Bible, in John 15:2 and 6, verses 2 and 6, the Bible says here, every branch in me does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. If anyone does not abide in me, in verse 6, jump na tayo sa verse 6, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered and thrown into the fire and burned. Di ba? But before natin na mapag-aralan po natin ito, ay tayo po ay manalangin. Let us pray. Father, salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. We pray, Lord, na nawa ay gabayan niyo po kami. We pray, Lord, ang iyong banal na Espiritu ang manguna po sa bawat isa po sa amin, Panginoon. And we pray, O Lord, that your Holy Spirit ang mamagitan sa amin na mas lalo naming maunawaan ang inyong salita, ang inyong kalooban po, Panginoon. And we pray sa inyong lingkod na inyong gagamitin na ako po ay maging instrumento nyo, maging boses nyo upang may bahagi po ang inyong kalooban, ang inyong salita. Gabayan nyo po ang bawat isa sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen.
So kung nabasa po natin yan, at kung pag nag-aralan po natin yan, at kung binasa nyo na po noon, o narinig nyo na rin ito sa ibang mga preachers, meron tayo na makikita natin dito na parang medyo masakit. Tama? Na minsan, ginagamit ito para ma-misinterpret tayo. Kaya, bear with me at pag-aaralan po natin siya. Okay? Napapag-aaralan po natin siya. But before that, na madiinan po natin ito, mayroon tayong tatlo na mapag-aaralan. The first one is the gardener who guides. Di ba sabi nga po doon sa mga previous mga verses, di ba sabi doon in verse 1, I am the true vine and my Father is the vine dresser, and that is the gardener. But sa agriculture, ginagamit natin is vine dresser, and that is good. At gagamitin po natin na ang ating, sabi nga po dito, ang ating Panginoon, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, He is the true vine and the Father is the vine dresser. Na yung gardener, siya po yung kumbaga nagbabantay, siya po yung nag-guide, siya po yung nag-aalaga ng a vineyard. Right? Kaya nga po siya yung vine dresser. Kaya sabi nga po dito, every branch in me does not bear fruit, He takes away. But we praise God. Kung pag-araral natin, baliktanaw natin yung salita po ng ating Panginoon in this chapter, doon sa mga previous verses, makikita po natin dyan yung paggabay ng ating Panginoon Kristo at paggabay ng Diyos Ama. At kung makikita rin po natin dito, yung illustration dito na yung vine dresser is the God of Father, and the vine is the God the Son, and the branches is what? His disciple. Right? Kung iano natin yung doon mismo sa context po na ito. At nakasalalay yung vineyard doon saan? Sa vine dresser. So ako kung titingnan po natin dito sa pag-aaralan natin, this is one of the promise of our God that hindi siya yung natutulog, that He always na nandyan siya, naggagabay sa atin, nandyan siya na nagtuturo sa atin, nandyan siya na nagpuproteksyon po sa atin. Di ba? Kaya nga doon sa Psalm 121:4, He who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Now, as a gardener, di ba? As a vine dresser, baga parang 24 hours siya na nagumagabay doon sa vineyard. At kung titingnan po natin dito, sa verse 2 na ito, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Di ba? As a vine dresser, di ba? Kumbaga talagang dinidress niya talaga yung branch, yung vineyard na ito para Kasi pinaka-focus niya is what? Ang purpose niya, kung bakit niya ginagawa ito, yung purpose niya, kung bakit niya pinoprotectionan, kung bakit niya inaalagaan, bakit niya ginagabayan, is what? That vineyard is what? Maging fruitful. At ito yung ginagawa niya. What is that? Every branch in me does not bear fruit, He takes away. The other translation in the other Bible scholar said, this takes away is not only doon po sa, kumbaga, He remove. In agriculture, lalo na sa ubasan, is yung take away dito, ibang mga translation po dito,
is sinasabi nila, the common idea is this: He lift up. Tama? Kung mag-focus tayo sa agriculture na ginagawa. Why? Yung character po ng ubasan, yung vine na ito, hindi niya kaya, yung branches niya is what? Hindi niya kaya mag-stand alone na parang ano ba tawag doon, nakaganon. Di ba? Kailangan niya na merong aalalay sa kanya, merong gagabay sa kanya. Kasi pag siya ay lumago, ang kanyang mga branches ay nasa baba. Tama po ba? Kaya yung original na picture ng ubasan is parang nakaganon yung mga branches. And because of that, hindi po siya magbubunga ng maganda. Kaya doon sa mga sa vineyard, ang kadalasan na nakikita na natin nakaganon na sila at merong minsan parang ang tawag doon, yung nylon, pinaka-safe para hindi magkaroon ng infection. Yung iba naman is, ang tawag dyan, alambre. Kaso, pag naman ay kakalawangin. Di ba? Doon nila ginagawa, pinapalupot nila yung vine, ay yung branches. Para magabayan, malinisan, at maging maganda ang kanyang bunga. Tama po? Kaya po, yung takes away po dyan, doon sa pag-aaral natin, sa ibang mga translation, doon kumbaga doon sa original language na ito, they are three meaning. The first one is lift up, the second one is the carry away, the third is to remove. But in agriculture, hindi muna ito yung ginagawa nila. Sa ubasan, tinataas nila, nililinis nila, at di ba, yung ginagabayan ng nylon para maging mabunga. Naintindihan? That's why nandoon po yung vine dresser, nandoon po yung gardener na siya po yung nag-aalaga, siya po yung naggumagabay, siya po yung, di ba? Kumbaga nagbabantay sa vineyard. Hindi niya inahayaan na yung mga branches ay nasa baba. Paano natin ito makikita in our journey as a Christian? Di ba? A journey as a Christian na sa buhay natin bilang isang mga mananampalataya. Di ba? The Lord God, our God, di ba? Ginagabayan niya tayo. Sometimes tayo ay nasa baba, nalugmok tayo, pero nililift up niya tayo pabalik. Nandoon yung restoration. Hindi mo kayang may taas yung branch o ikaw mismo ang gumawa ng sarili mo. Tinutulungan ka ng vine dresser na ma-lift up ang sarili mo at lilinisin ka niya. Kaya nga sabi po, di ba, doon sa mga previous mga verses na sinabi po dito ng salita din ng ating Panginoon na you already clean. Right? Na sinabi ng ating Panginoon dito sa verse na ito that you are already clean. Doon sa verse 3, already you are clean because of the word I have spoken to you.
na pinapakita dito ng ating Panginoon Kristo because of the gospel, because of the salvation na inoffer niya. At ikaw bilang mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoon at bilang connected na ngayon sa ating Panginoon in Christ, nilinis ka niya. Na ngayon, ikaw ay pamamay-ari niya, na ikaw ngayon ay connected sa Kanya. Amen? Na connected sa Kanya. He cleans. He restores yung position po natin. Amen? Kaya yung take away dyan, that is not to cutting out, that is lifting up. Okay? That is lifting up. Kasi sa agriculture, ito muna ang inuuna. Doon sa ubasan, tinataas niya, ginagabayan niya, nililinis niya yung mga branches. Naintindihan? Tama po ba? Di ba? And then, nandoon yung, kumbaga, yung patience niya, nandoon na yung graciously na kinocultivate niya yung mga branches, kinocultivate niya yung vineyard. Kaya nga, ito yung napakadakila ng ginawa po ng ating Diyos. When we fall, ano sabi? He'll lift us. Amen? Amen po ba? When we struggle, He support us. Amen? When we grow weak, He restores us. Bakit? Because God's goal is not to discard the branch. His goal is to develop fruit. That is the first stage. When we fall, He lift us. When we struggle, He support us. When we grow weak, He restore us, because God's goal is not to discard the branch. His goal is to develop fruit. Yan yung purpose niya. If you are abiding in Christ, you are abiding in Him, yung other purpose niya is what? You produce fruit na hindi nanggaling sa atin. You produce fruit doon mismo, nagre-represent ng buhay sa vine mismo. Kaya, God's gracious gardening guides growing believers toward genuine spiritual fruitfulness. Again, what is yung meaning ng fruit no, na dinidiscuss dito sa chapter 15 na ito? The fruit is what? To be Christ-like. Amen? Kaya stop acting. Just abiding. Amen? Just abiding. Second, the pruning that purifies. Ano po sabi dyan? And every branch that does bear fruit, and He prunes that it may bear more fruit.
Na dito, makikita po natin dito sa verse 2 na ito, in the last praise po na ito. Diba? Every branch that does bear fruit, he prunes. Look at that. Nagbubunga na. Tama po? Nagbubunga na pero pinuprone niya pa rin. Nakita niyo po, yung first phrase is every branch in me that does not bear fruit, he takes away. That the meaning of takes away is he lifted up para magbunga. And then itong mga branches na ito na nagbunga na, he prunes it. Ito na yung kinakat. Doon nga sa ubasan. Kumbaga annually pala nila na kinakat yung mga branches para mas lalo pang magbunga yung ubasan. Biro mo, nagbubunga ka na nga, nagbubunga na yung branches, pero pinuprune niya pa rin para mas lalong magbunga. Naintindihan po? Nakikita niyo po kung bakit titingnan natin yung consistency ng verses. Di ba? And then related doon sa agriculture. Na mismo ang ating Panginoon, alam niya yung tamang process ng isang ubasan. Na yun yung isa sa mga main ng production ng lugar din nila. Di ba? Kaya nga doon na uso yung wine, yung mga vineyard. Kasi doon niya illustrate yung ganito yung journey ng isang mananampalataya. Ng isang mananampalataya na doon na sinasabi po dito na kahit na ikaw ay nagbunga na, ipinuprone ka pa rin ng vine dresser para ang purpose niya is what? Mas lalo ka pang magbunga. Di ba? Na mas lalo ka pang magbunga. Na di lamang ikaw mag-addition, kundi ikaw ay ipapagmumultiplyin niya pa. Di ba? Na pagmumultiplyin niya pa. Kaya yung mga wise gardener, wise vine dresser, he cuts away yung mga certain parts ng mga branches para po, kumbaga, yung yung source ng life is, kumbaga, talagang mag-focus doon, yung flow ng life is mas lalo pang magbunga. Kasi yung sa ubasan, pag ikaw ay nagbunga na, hindi ka pwedeng parang mananatiling ikaw ulit yung magbubunga. Ang ginagawa nila, kinakat nila ito para dumami pa yung mga branches. Di ba? Para marami ang bunga. Di ba? Kaya minsan tayo, yung pala sa agriculture, mas maganda rin pala na mag-prone para yung mga branches, dumami siya at yung branches na ito magpuproduce ng fruit because of that yung track o dito naman yung vine, mas lalong magiging healthy. Kaya mapapansin nyo sa mga puno, sa mga iba pang mga di ba? Kinakat nila para dumami yung sanga. Di ba? Yung iba naman, kinakat nila para yung sa ibang mga gardener, nagiging bonsai. Tama? At inaalagaan, ginagabayan nila para yung kung ano ang gusto nilang design doon sa halaman, yun yung mangyari. Right? Yun po yung mangyari. Kasi ang meaning po ng prone na ginamit po dito sa salita din po ng ating Panginoon doon sa original is what? To prune and to cleanse. Kumbaga, nililinis niya.
Kumbaga, yun sa halaman, makakahinga siya. Tama po? Na makakahinga siya. Kaya yan, yung pagputol-putol dyan nung kahapon, dadami sa kanyan. Pero makikita mo, parang maliwalis ng tignan. Right? Kasi, na-prone siya. Kaya, asahan nyo na, dadami bunga niyan. Kaya masarap yung duhat, ha? Okay, 1 kilo po. Magkano 1 kilo ng duhat? Di ba? So, ganun po. Kumbaga, nililinis niya literally, nire-remove niya yung mga unnecessary and harmful doon sa vine, doon sa branches. And then, nire-remove niya po ito. At yung mga nare-remove, yung napuprone, di ba? Yun nga yung sinabi natin, na pag-aralan natin, sila po yung mga hindi, kala natin ay buhay pa, pero later on, sila ay ano po, hindi na magpuproduce ng life, hindi na magpuproduce ng fruit. Kasi they are not connected doon sa vine. 'Di ba? They are not connected doon sa vine. Kaya sinabi dito ng ating Panginoon, 'di ba? Sa kanyang mga disipulo, tulad nga po doon sa verse 3 na to, na doon sa pagpuprone niya, sabi niya, you already clean. Nalinis ka na niya. Kaya parang kung titingnan po natin, yung pruning and yung cleansing is the same. What? Word. Why? Kasi doon sa original language, they are the same root of word. Hindi ko na lang kasi Greek po yun. At doon po sila nanggaling. Kaya yung pagpuprone, ito po yung ginagawa ng vine dresser para linisin, para lumago at magbunga. Right? At magbunga. At doon sa pagpuprone niya, nandoon yung vine, nandoon yung vine dresser na 24 hours ikaw ay ginagabayan. Kaya nga doon sa pagmomold, di ba? Talagang sa buhay Kristiyano, minumold ka niya. Parang tayo yung illustration ng clay and he is what? The potter. At doon din sa pagpuprone, nandoon yung kanyang salita, nandoon yung gabay ng kanyang salita, nandoon din yung sa pagpuprone na tayo ay kinukorek ng ating Panginoon. Amen? Na tayo ay kinukorek doon sa kanyang pagkukorek, binabalik niya tayo doon sa kanyang kalooban. Diba? Doon sa kanyang kalooban. Well, kung titingnan natin, kung magsasalita lang itong ubasan na ito, masasaktan siya kasi kinakat siya eh. Actually, in the Christian journey, meron talaga na mararanasan natin na minsan ayaw natin na tayo ay ma-prone, mabago ng ating Diyos. Pero, ipoprone niya tayo. Yung mga hindi kaaya-aya na kaugalian, hindi kaaya-ayang mga prinsipyo, hindi kaaya-ayang mga perspective na ginagamit ng ating kalaban, that the Satan lies, para hindi tayo maging mabunga at hindi natin maipakita yung pagiging Christ-likeness, yung character ng ating Panginoon sa buhay natin, ang vine dresser,
pinoprone nga tayo kahit masakit. Babaguhin ka ng ating Diyos. Para makita na ikaw talaga ay connected sa Kanya at makita yung character ng ating Panginoong Heso Kristo. Kahit ayaw mo o gusto mo, ipoprone ka niya. At walang excuse sa bagay na yon. Yes, we praise God that we are connected to the true vine. Pero handa ka ba na i-prone ng Panginoon? Baguhin ng Panginoon para maging mabunga ka at may pakita mo kung sino ba talaga si Kristo. Kaya mo bang isurrender yung mga aspeto, prinsipyo, perspective sa buhay para maging mabunga ka? Para maging mabunga at mas maging mabunga. Yung mga pinanghahawakan natin, actually minsan yung mga pinanghahawakan natin, that is pride. Na minsan ginagamit natin sa mali. Ang kalaban natin, ginagamit yan na maging Satan-lies na yan. Ayaw natin lumabas sa ating mga prinsipyo na pinanghahawakan na sometimes yung prinsipyo na yon ay mali na pala at kumukontrol na sa atin at hindi na natin tayo nakikinig sa salita ng Panginoon o minsan pinipili na lang natin. At sa proning, hindi rin siya madali. At sa proning, lahat ay makakaranas. Kasi gusto kanyang maging mabunga. Amen? Amen po ba? Gusto kanyang maging mabunga. Kaya yung purpose of pruning is what? Sabi niya, what is the purpose of pruning? Every branch that does bear fruit, he prunes it. That is the first stage. And the result is what? That it may bear what? What? More fruit. Di ba? Parang sa stage ng buhay ng isang mananampalataya, ikaw ay kumilala sa Panginoon, ikaw ay niligtas ng Panginoon, pero may proseso siya. Saan? Doon sa pamumuhay mo bilang mananampalataya. Hindi siya tapos doon na ikaw ay niligtas ka lang niya. Gagamitin ka, babaguhin ka pa niya. Tama? Di ba? Nagagamitin niya at babaguhin ka pa ng ating Panginoon. Kaya yung progressive ng fruit is like this. Di ba? Fruit, the beginning of spiritual life. More fruit, the growth through pruning. And much fruit,
na nababasa natin paulit-ulit dito sa salita ng Panginoon, yung progressive and dynamic ng fruit na ito is all about what? Maturity, that you remain abiding. Di ba? Nandun yung first stage that you bear fruit because you are connected to the true vine. And because you are connected in the true vine, nandoon yung vine dresser to prune you para mas lalo pang ikaw ay magkaroon ng pagbubunga, that every branches ay pinuprone niya. Tama po? That every branches that connected in Christ, pinuprone niya para maging mas mabunga. And then, much fruit. Na mas lalo pang maging mabunga. At anong bunga yon? Makikita sa buhay mo yung mga character ng ating Panginoon. Is there joy? Is there love? Is there peace? Is there self-control? Is there patience sa buhay mo pag ikaw ay nakakaranas? Na-apply mo ba? Is there love? Pag na-apply na merong mga hindi kaaya-aya, na-apply mo pa rin ba yung pagmamahal na ginawa ng Panginoon sa'yo? Pinakita ng Panginoon sa'yo? At pag na-apply natin yun, nandoon yung pag-connected natin sa Kanya. At pag na-apply lagi natin ito sa buhay natin because we are connected in Christ, that we bear fruit, that we bear more fruit, and we bear much fruit because of the true vine, because of the vine dresser who pruning us. Christian journey, magmamature tayo. In the Christian journey, mas lalong lalawak ang ating pag-unawa dahil mismo ang Kristo natin, malawak ang kanyang pag-unawa. Hindi tayo basta-bastang react ng react. Let us pause for the moment and let us ask Christ, what is the right response for this matter? Para yung testimony natin that we are connected, hindi siya masira. Amen? Na hindi po siya masira. Kaya, tanggalin natin pag pinuprone tayo ng vine dresser, pag pinuprone tayo ng ating Diyos, pag pinuprone tayo ng ating Diyos, huwag nating isipin na galit ang Diyos sa atin. Huwag nating isipin na iniwanan tayo ng Diyos. Huwag nating isipin na ito ay parusa ng ating Diyos sa atin. The reason why we are pruning is because nag-i-invest ang ating Diyos sa atin. Amen? Nag-i-invest ang vine dresser sa atin. Kaya nga sabi ko nga sa isang mga kausap ko na parang corporate people, kamusta ang company sa'yo? Actually, na-apply ko rin sa leaders yun. Yung about doon sa coaching. Ano yung na-develop na personal mo at professionalism mo sa pamamagitan ng company na ito? At ano yung i-develop mo pa para maging effective ka sa kumpanya?
Kasi kung walang development, walang growth. Pag walang learnings, walang maturity. Kaya sa buhay ng buhay isang Kristiyano, gusto ng ating Diyos matuto tayo. Gusto ng ating Diyos mas ma-develop pa tayo. At yung pagde-develop na yon, maipakita yung Christ character ni Kristo. Amen? Yung Christ character ni Kristo. Kaya pag ikaw ay nakakaranas ng proning, huwag mong isipin na galit ang Diyos sa'yo. Huwag mong isipin na pinapahirapan ka ng Diyos o punishment ito ng Diyos sa'yo. Huwag mong isipin na ina-abandon ka ng ating Diyos. Nag-i-invest siya sa'yo para maging mas mabunga ka pa. Kaya, di ba, may pinang tayong prinsipyo na pag may problema, ibig sabihin yan, merong di ba? Kumbaga, pag may problema sa gawain, pag may problema sa isang church, ibig sabihin, yung kalaban natin, nakafocus sa atin, pag walang problema at smooth yung gawain, magtaka ka. Baka, hindi na nakafocus ang kalaban mo sa'yo. Pero kung may problema, may mga bagay na ganitong kahirapan na tinitest tayo, magpasalamat ka. Dahil ayaw ng kalaban na maging kagamit-gamit ka. At ayaw ng kalaban na ikaw ay lumago. In connected sa branches, in connected in God, God allows all of those things para ipakita niya na meron siyang plano sa iyo. Para ipakita niya that you are in the right track. At para ipakita niya, may matututunan ka pa. Amen? Nang may matututunan ka pa. Kaya yung proning is not evidence of rejection. Proning is evidence of God's investment. Kaya, proning purifies priorities and produces deeper spiritual maturity. Amen? Produces deeper spiritual maturity. And last, the cleansing of the vineyard. In verse 6, sabi po dito, if anyone does not abide in me and he's thrown away like a branch and withers and branches are gathered and thrown into the fire and burned. Dito, ito po yung isa pa na interpret. Sometimes sa ibang mga grupo, ginagawa itong parang salvation. Pag hindi ka mabunga at ikaw ay hindi connected kay Kristo, may posibilidad na ikaw ay mapunta saan? Sa impyerno. Kasi sinasabi niya, thrown into the fire and burned. Hindi po ito related sa kaligtasan, kapatid.
At ang kaligtasan ay hindi nawawala, mga kapatid. Yan yung pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Pag ikaw ay merong relasyon sa Panginoon at kumbaga ikaw ay naniwala sa Panginoon at pinanghawakan mo yung kaligtasan na inoffer ng ating Panginoon sa iyo, maliligtas ka. At tinubos yung kasalanan mo. Hindi lang nakaraan, ngayon at magpakailan pa ay tinubos na ng Panginoon. Kailanman ang kaligtasan ay hindi nawawala. Kaya ang kaligtasan, relasyon natin sa Panginoon, hindi ang kaligtasan ay na-obtain dahil saan? Sa ginagawa mo. Hindi po. Salvation is not by works, salvation is by faith alone. Amen? Kaya dito, na if anyone does not abide in me, he throws away like a branch and wither, and the branches are gathered and thrown into the fire and burned. Again, in the agriculture, the first process ng ubasan is ginagabayan niya. Tinataas niya yung branches. He lifted away at nililinis niya ito para magkabunga. And the second process is what? Pinoprone niya ito na yung mga branches na ito is mas lalo pang magbunga. He purify it kasi tinatanggal niya yung mga unnecessary para makahinga yung branches at mag-produce pa at mag-produce pa ng mas marami pang bunga. And the third phase ng agriculture is this. Yung mga pinuron niya na mga branches, ginagathered niya at sinusunog niya. Di ba? At sinusunog niya. Hindi ito connected sa kaligtasan. In the agriculture, ito ay parang sanitation. What do you mean sanitation? Nandoon pa rin po yung cleansing. Di ba? Nandoon pa rin po yung cleansing na doon sa pag-gather niya ng mga branches na kinat niya at sila ay natuyo na ginagather niya at sinusunog niya, it's because para hindi na di ba? Isa sa mga agriculture para hindi batupuan ng mga insekto yung kanyang mga mga puno. Para mas lalo pang maging mabunga. Ano pa? Para hindi na yung mga disease doon is matanggal. And that is the agriculture context. Hindi ito about sa salvation, hindi ito na pag ikaw ay sa church, sabihin nila, ginagamit nila sa church context, pag ikaw ay naging pasaway, pinuron ka niya, and then ikaw ay hindi na maliligtas. Na-exile ka eh. Di ba? Minsan yun yung ginagamit nila. Pero hindi po yun doon. Ang purpose pa rin po ng throning like a branch and whether and branches gathered thrown into the fire and burn it para mas lalo ka pang magbunga. Kini-cleanse niya tayo. Yung mga insekto sa paligid, inaalis niya. Yung possibility na merong disease, yung branch nito, sinusunog niya para hindi na makahawa.
And that is cleansing. And that is yung sanitation. Naintindihan po? Para yung vineyard mas maging healthy. Tama? Kaya minsan meron tayong mga ginagawa pag doon sa province, yung mga merong mga farm doon, yung may mga puno doon, o merong mga vine doon, minsan nagpapausok sila. Tama po? Para maging maraming, mas maging mabunga. Kaya ginagather nila yung mga yung minsan dahon, mga branches para magpausok. Mawala yung mga insekto, matanggal yung mga diseases na possibility na kumapit doon sa kanilang mga halaman. At para maging ganap na healthy yung vineyard. Kaya sabi ko nga po, let's try to be consistent doon sa process. Let's try to be consistent doon sa salita ng Panginoon at doon sa dynamic na ginamit ng Panginoon patungkol saan? Yung vine dresser, at yung mga branches. Kasi there are two main goal ng ating Panginoon dito kung bakit ito ginamit at sinabi niya sa mga disipulo niya. Mag-abide sila at mag-bear sila ng fruit. Not just only bear fruit, more fruit and much fruit. Amen? At yung fruit doon is not about the achievement, the quantity that they are remaining to Christ. The fruit doon is to apply the Christ-likeness. That's why singular fruit. The fruit of the Spirit. Christ's character. Amen? Christ's character. Kaya, kung i-connect natin yung mga yung passage of verses na ito, yung lifting is about yung struggle ng branches na ginabayan ng vine dresser at nilinis niya ito. And then yung pruning is yun yung growth na pinuprone niya yung mga branches, and yung cleansing is about the vineyard. The whole vineyard ay kumbaga, mag-benefits dahil, kumbaga, kasi yung usok, yung ginawa niya, buo yun na mapapausukan. Amen? Na iintindihan po? Consistent po ba tayo? At mas lalong magiging healthy yung vineyard, at pag naging healthy ang vineyard, mas marami ang bunga. Tama po? Mas marami ang bunga. Kaya, the vine dresser works lifting struggle branches, pruning fruitful branches, cultivating greater fruit. Even burning of dead branches reflects the vine dresser commitment to maintaining a healthy vineyard. Kabuuan na. Di ba? Na kumbaga talagang grabe yung commitment niya, grabe yung working niya, grabe yung paggabay niya, hindi lamang sa iilang mga branches, yung buong vineyard ginagawa niyang healthy. And that is God. Amen? Kaya,
God removes what is lifeless to restore the vineyard's health and fruitfulness. That I hope and I pray sa atin bilang isang mananampalataya as the Lord used this illustration, as the Lord used the consistent agricultural process na pag-a-abide natin sa Kanya, that we are connected in Him, we bear fruit. We bear more fruit. And we bear much fruit. That yung bear fruit dito, is the beginning of spiritual life. That you are connected in Christ. Binuhay niya tayo. Siya yung source ng buhay. Yung more fruit dito, tinutukoy dito yung paglago natin. Fruit pruning. Yung much fruit dito, tinutukoy dito yung maturity. Na tayo ay mananatili sa Kanya. Amen? Na mananatili sa Kanya. Kaya, abiding branches flourish. Amen? As the Father is what? Faithful. Faithfully lips, faithfully prunes, faithfully cleanses. To His what? Vineyard. Amen? Amen po ba? And that I hope and I pray sa pag-journey natin dito sa abiding na ito, sa abiding na tinuturo niya sa kanyang mga disipulo, nawa ma-caught up natin, mapanghawakan natin that we are connected in Christ, that we are abiding in Christ to bear fruit, to bear more fruit, to bear much fruit, na doon sa pagbe-bear fruit na to, meron siyang ginagawa sa atin. At doon sa pruning na ito, meron siyang layunin sa atin. At sa pagsusunog niya, meron siyang protection sa atin para tayo ay maging mabunga. At ang Diyos natin ay tapat. Amen? At bilang branches, magfo-flourish tayo because of Him. Amen? Because He is our true vine and the God the Father is our vine dresser. Amen? Ang tanong ko sa inyo, if you are connected in Christ, handa ka ba? If you are truly connected at abiding in Christ, handa ka bang ma-prone? Kahit ayaw mo o gusto mo. That all of us sa journey natin sa pagsunod at pananampalataya natin sa Panginoon, ipuprone niya tayo. Kasi gusto niya magbunga ka. Amen? Magbunga ka. Kaya,
Like I said, yung title natin is Prone to Flourish. Let's pray, Father. Salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. We are so thankful, O Lord, that you will guide, na ginabayan niyo po kami, Panginoon. And we are so thankful, O Lord, for your word. We so thankful, O Lord, for your character at sa katalinuhan niyo, yung wisdom niyo na binigay niyo po sa amin, Panginoon. At ang banal na Espiritu nanguna po sa amin, Panginoon, upang maintindihan namin, Panginoon, ang inyong salita. And we pray, Lord, sa journey namin, sa pagsunod, sa pag-abide po namin, ay hindi namin kunin yung spotlight nyo, kundi ma-reflect po namin yung layunin nyo, yung ilaw nyo, at yung karakter nyo po, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po sa mga tao na mga nandirito, Panginoon. Kayo po ang manguna po sa amin. Patuloy niyo po kaming i-prone. Patuloy niyo po kaming baguhin. At patuloy niyo po kaming gamitin para sa inyong kalatian, Panginoon. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa atin.